May mga kwento sa mundong ito na hindi basta-basta naglalaho. Mga kwento na kahit anong pilit mong takasan ay muling bumabalik kapag bumabalot ang dilim. Parang may sariling buhay ang mga alaala at hindi ka nila kailanman bibitawan. May mga gabi na kahit gaano katahimik ang paligid, ramdam mong may matang nakamasid sa bawat kilos mo. May malamig na hanging dumadampi sa batok na tila ba may humihinga sa iyong likuran. May mga yabag na malinaw mong naririnig kahit alam mong wala ka namang kasama. At sa bawat pagdilim ng ilaw, may presensyang pilit na sumusulpot upang ipaalala na hindi ka kailanman nag-iisa. Kaibigan, kung hindi mo pa naranasan ang matulala sa takot, ngayon ay humanda ka dahil ngayong gabi ay may isang liham tayong babasahin. Isang liham na isinulat mismo ng taong nakaranas ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang kwento na nag-iiwan ng mga tanong na walang makakasagot kahit gaano pa karaming taon ang lumipas. Bago natin simulan ang mga kwento, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay at masarap masaksihan ng sabay sa bawat bagong episode. Ngayon, huminga ka ng malalim, huwag kang kikilos, huwag kang lilingon, siguraduhin mong malakas ang iyong loob. Sapagkat ngayong gabi ay isa na namang kwento ang magpapakaba sa iyong dibdib. Isang bangkay na nakita sa ataol. Ngunit bakit siya dumaan sa sala? Nakabukas pa rin ang ilaw sa sala nang magising ako sa gitna ng gabi. Hindi ko alam kung bakit tila may bigat sa hangin at parang may nakatingin sa akin mula sa dilim. Tahimik ang buong bahay, ngunit ramdam ko ang kakaibang presensya sa bawat sulok ng kwarto. Bawat tunog ay tila pinalaki ng dilim. Bawat paghinga ko ay umaalingaw-ngaw sa mga dingding ng bahay. Lumapit ako sa bintana at nakita kong walang anumang liwanag sa labas. Tila ba nakulong kami sa gitna ng dilim. Ang mga puno sa labas ay hindi gumagalaw. Kahit may hangin, parang patay, na larawan na pinipilit sumunod sa oras. Sa bawat hakbang ko, may kakaibang tunog na sumusunod sa akin, mga yabag na hindi akin. Tila ba may isang nilalang na dumadaan sa bawat kwarto, sinusubaybayan ako sa bawat kilos. Pumunta ako sa sala at nakita ko ang ataol na matagal nang nakatabi sa pader. Hindi ito nabuksan at alam kong wala nang nakatira roon mula pa nang mailibing si Lolo. Ngunit may pakiramdam akong hindi tama. Parang may kilabot na bumabalot sa aking puso at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Tila ba may bumangon mula sa loob nito habang ako'y nakatitig lamang. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang malamig na kamay na dumampi sa balikat ko. Ang laman nito ay parang yelo at ramdam ko ang malamig na presensya na humahaplos sa aking balat. Hindi ko alam kung dapat ba akong humingi ng tulong o tumakbo, ngunit ang aking katawan ay nanatiling nakatigil. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na simula pa lang ng gabi may hindi pang karaniwang mangyayari. Narinig ko ang mahina ngunit malinaw na boses na bumubulong sa aking tainga. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito, ngunit ramdam ko ang takot na tila babaga sa aking buto. Hindi ko alam kung totoo ba o panaginip lamang, ngunit alam ko, may isang bagay sa bahay na ito ang hindi matitinag. Bawat kisap mata, bawat paggalaw, bawat tahimik na sandali ay puno ng presensya na hindi ko makikita, ngunit ramdam ko sa bawat hibla ng aking katawan. Hindi ko akalain na ang gabing iyon ay magpapatuloy ng higit pa sa aking iniisip. Habang ako'y naglalakad sa sahig ng sala, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa bawat hakbang. Ang ilaw sa kisame ay kumikislap ng may sariling ritmo, parang may sumusubaybay sa aking galaw. May tunog ng yabag mula sa itaas na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Tumigil ako sa gitna ng sala at hinanap ang pinagmumulan nito. Walang anuman ang aking nakita, ngunit ramdam ko ang presensya na humihigop sa hangin. Ang bawat segundo ay parang tumitigil at bumabalik, bawat tunog ay mas malinaw kaysa sa nakaraang sandali. Nakita ko ang anino sa dulo ng koridor, matagal, na nagtatago sa dilim. Ito ay hindi lamang anino, ramdam ko ang init ng tingin nito sa aking katawan. Tiningnan ko ang ataol muli at napansin kong parang may paggalaw sa takip nito. Ngunit nanatili itong sarado, tila ba may lihim na ayaw ipakita. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, ngunit alam kong may isang bagay sa bahay na nagising kasabay
ng aking takot. Habang ako'y nakatayo roon, naramdaman ko ang presensya na lumalapit, tahimik ngunit malinaw sa bawat galaw. May malamig na hangin na dumaan sa aking leeg at parang may humihikbi mula sa dulo ng koridor. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib at ang aking mga kamay ay nanginginig kahit walang dahilan. Bawat tunog ng sahig ay tila sumisigaw sa katahimikan. Bawat kisap mata ay puno ng pangamba. Narinig ko ang mahina ngunit malinaw na halakhak mula sa isang sulok ng bahay. Isang halakhak na hindi ko maipaliwanag. Ang mga anino sa dingding ay gumalaw ng parang may sariling buhay, sumasabay sa ritmo ng aking takot. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili sa sala o kung anong mangyayari sa susunod na segundo. Ang bawat galaw ko ay sinusubaybayan ng isang presensyang hindi nakikita ngunit ramdam sa aking buong katawan. Pakiramdam ko ay may nagbabantay sa bawat pintuan at bintana, nakatayo sa dilim at naghihintay ng tamang sandali. Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang bigat ng katahimikan na parang nagbabanta sa aking isipan. Naupo ako sa gilid ng sopa, sinusubukang kalmahin ang sarili. Ngunit ang takot ay dumadaloy sa aking ugat at bumabalot sa aking puso. Narinig ko ang mahina, ngunit malinaw na yabag sa likuran ko. At alam kong hindi ito gawa ng aking imahinasyon. Ang bawat tunog ay tila may sariling ritmo at mensahe, isang babala na hindi ko maunawaan. Sa pagkakataong iyon, naisip ko, baka simula pa lang ito ng gabing hindi ko malilimutan, isang gabing magbabago sa lahat ng aking paniniwala tungkol sa bahay na ito. Ngayon ko lang napansin kung gaano katahimik ang buong bahay. Parang bawat sulok ay humihinga ng may sariling buhay. Habang naglalakad ako patungo sa koridor, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa aking mga paa. Ang bawat hakbang ko ay umaalingaw-ngaw sa semento ng sahig. May mahina ngunit malinaw na tunog ng yabag mula sa dulo ng koridor. Tumigil ako at nakinig, ngunit hindi ko marinig ang tunog ng hangin o anumang karaniwang bagay. Parang may ibang presensya na sumusubaybay sa bawat galaw ko. Ang mga ilaw sa kisame ay kumikislap ng parang may ritmo na sinusunod ng isang nilalang. Sa bawat kisap mata, may anino na dumadaan sa dingding, mabilis ngunit malinaw. Hindi ko alam kung totoo o panaginip lamang, ngunit ramdam ko ang init ng titig nito sa aking katawan. Tiningnan ko ang ataol sa sala at napansin kong parang may bahagyang paggalaw sa takip nito. Hindi ito bukas, ngunit alam ko may bagay na nagising mula sa loob. May malamig na hangin na dumaan sa aking leeg at tila ba may humihikbi sa likod ko. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok at ang aking mga kamay ay nanginginig. Bawat tunog sa paligid ay tila may sariling intensyon, bawat anino ay may layunin. Narinig ko ang mahina ngunit malinaw na halakhak mula sa itaas na tila ba nagbabantay sa akin. Ang mga anino sa dingding ay gumalaw, sumasabay sa ritmo ng aking takot. Nararamdaman ko ang presensya na dumarampi sa aking likod, tahimik ngunit matatag sa bawat galaw. Hindi ko alam kung dapat ba akong lumapit sa mga bintana o manatili sa gitna ng koridor. Pakiramdam ko, bawat pintuan ay nakatitig sa akin, bawat sulok ay naghihintay ng isang maling hakbang. Habang nakatayo ako roon, napansin ko ang kakaibang liwanag sa dulo ng koridor. Ito ay hindi mula sa ilaw ng bahay, kundi mula sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Tila ba may mata na nakatingin sa akin mula sa dilim, sumusubaybay sa bawat galaw at paghinga ko. Ang bawat segundo ay nagiging mas mabigat, bawat hakbang ay mas mahirap. Sa pagkakataong iyon, alam ko na ang gabing ito ay hindi magtatapos ng normal. Isang gabing magpapatunay na may bagay sa bahay na ito na hindi maipaliwanag ng anumang kaalaman. Habang naglalakad ako, naramdaman ko na parang may malamig na kamay na dumampi sa aking balikat. Hindi ko ito nakita, ngunit ramdam ko ang bigat at lamig na sumasalubong sa akin. May mga tunog ng paghampas sa dingding, mahina ngunit paulit-ulit, na para bang may sumusubok magpabatid ng babala. Ang anino sa dulo ng koridor ay dahan-dahang lumapit at bawat hakbang nito ay bumabalot sa katahimikan. Naupo ako sa sahig at pinilit kalmahin ang sarili, ngunit ang takot ay dumadaloy sa aking mga ugat at bumabalot sa aking puso. Narinig ko ang isang mahinang bulong mula sa dulo ng koridor,
Tila ba may sinusubukang ipabatid sa akin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito, ngunit ramdam ko ang bigat at kabuluhan ng bawat tunog. Ang bawat galaw ng anino ay tila may sariling buhay at layunin. Sa bawat kisap mata, may nadararamang pag-ikot ng hangin sa paligid ko, parang may humihikbi sa aking tainga. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili roon o kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit alam ko, hindi ito simpleng gabi at ang presensyang ito ay hindi basta mawawala hanggang sa makagawa ako ng hakbang na susundan ng nilalang na ito. Habang nakatayo ako sa dilim ng koridor, alam ko bawat segundo ay nagiging mas mabigat at mas nakakatakot. Ang bawat anino, bawat tunog, bawat malamig na hangin ay nagdadala ng babala na hindi ko kayang unawain. Sa pagkakataong iyon, ramdam ko simula pa lang ito ng gabing hindi ko malilimutan. Isang gabing magpapabago sa lahat ng aking paniniwala tungkol sa bahay na ito at sa mga nilalang na naninirahan sa dilim nito. Sa sandaling umikot ako sa koridor, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan na bumabalot sa buong bahay. Parang bawat dingding at bawat sulok ay humihinga ng may sariling buhay. Ang bawat hakbang ko ay umaalingaw-ngaw sa sahig at tila ba may nakikinig sa bawat galaw ko. May mahina ngunit malinaw na yabag na sumusunod sa akin. Tila ba may nilalang na nagbabantay sa bawat hakbang. Tumigil ako at nakinig ng mabuti, ngunit wala akong marinig kundi ang tibok ng puso ko at ang aking hininga. Ngunit alam kong may ibang presensya na naroon. Isang bagay na hindi ko makikita ngunit ramdam sa bawat hibla ng aking katawan. Ang mga ilaw sa kisame ay kumikislap ng hindi pantay, na tila may sariling ritmo na sinusunod ng isang nilalang sa dilim. Sa bawat kisap mata may anino na dumadaan sa dingding, mabilis ngunit malinaw, at bawat galaw nito ay nagdadala ng kilabot sa aking puso. Tiningnan ko muli ang ataol sa sala at napansin kong may bahagyang paggalaw sa takip nito, isang paggalaw na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito bukas, ngunit ramdam ko may isang bagay na nagising mula sa loob at nakatingin sa akin. May malamig na hangin na dumaan sa aking leeg at tila ba may humihikbi sa likod ko, isang tunog na naguulat ng babala. Ang puso ko ay mabilis, na tumitibok at ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi ko matakbuhan ang aking sarili. Bawat tunog sa paligid ay tila may sariling intensyon, bawat anino ay may sariling layunin. Narinig ko ang mahina ngunit malinaw na halakhak mula sa itaas, isang halakhak na hindi ko maipaliwanag, ngunit puno ng babala. Ang mga anino sa dingding ay gumalaw, sumasabay sa ritmo ng aking takot, at bawat paggalaw nila ay nagpapadagdagan ng aking pangamba. Habang ako'y nakatayo, naramdaman ko ang presensya na dumarampi sa aking likod, tahimik ngunit matatag sa bawat galaw. Hindi ko alam kung dapat ba akong lumapit sa mga bintana o manatili sa gitna ng koridor, ngunit ramdam ko na bawat segundo ay mahalaga. Pakiramdam ko bawat pintuan ay nakatitig sa akin, bawat sulok ay naghihintay ng isang maling hakbang. Habang naglalakad ako patungo sa kusina, may liwanag na sumilip mula sa ilalim ng pinto ng silid ni Lolo. Isang liwanag na hindi ko naaalala na nandyan noong nakaraang araw. Tumigil ako sa harap ng pinto at ramdam ko ang malamig na hangin na dumadaloy mula rito, humahaplos sa aking mga kamay at leeg. Narinig ko ang mahina ngunit malinaw na bulong mula sa loob ng silid. Tila ba may sinusubukang ipabatid sa akin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat salita, parang may nakatagong kahulugan. Bawat kisap mata, bawat paghinga, bawat tunog ng sahig ay nagiging mas malinaw at mas nakakatakot. Ang bawat galaw ng anino ay tila may sariling buhay. Lumalapit at umatras, nagmamasid sa aking reaksyon sa bawat hakbang. Habang nakatayo ako roon, alam ko may bagay sa loob ng bahay na hindi ko maipaliwanag at hindi basta mawawala. Ang gabing ito ay nagiging mas mahaba, mas mabigat at mas puno ng takot kaysa sa anumang aking naranasan. Ang bawat pintuan, bawat sulok, bawat bintana ay nagdadala ng babala na hindi ko kayang basahin. Sa pagkakataong iyon, ramdam ko na ang katahimikan ay hindi lamang katahimikan, kundi isang presensya na naghihintay sa aking maling hakbang. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapalampas ang gabing ito o
o kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit alam ko, hindi ito katapusan ng takot sa bahay na ito. Habang naglalakad ako palabas ng koridor, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan na bumabalot sa buong bahay. Parang bawat dingding ay humihinga ng may sariling buhay at bawat sulok ay may mata na nakatingin sa akin. Ang bawat hakbang ko ay umalingaw-ngaw sa sahig at tila ba may nakikinig sa bawat galaw ko. May mahina ngunit malinaw na yabag mula sa itaas, mula sa silid ni Lolo, na hindi ko alam kung paano nagmula. Tumigil ako at nakinig ng mabuti, ngunit wala akong marinig kundi ang tibok ng puso ko at ang aking hininga. Ngunit ramdam ko ang presensya na naroroon, isang bagay na hindi ko makikita ngunit ramdam sa bawat hibla ng aking katawan. Habang lumalapit ako sa pintuan ng silid, naramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa aking leeg, tila ba may humihikbi sa likod ko. Ang pintuan ay nakakandado, ngunit may mahinang paggalaw na parang may sumusubok na buksan mula sa loob. Tiningnan ko ang paligid at nakita ang mga anino sa dingding. Gumagalaw, mabilis ngunit malinaw. Tila ba may sinusubaybay sa bawat galaw ko. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok at ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi ko matakbuhan ang sarili. Narinig ko ang mahinang bulong mula sa loob ng silid, isang bulong na hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko ang bigat nito sa aking isipan. Bawat kisap mata ay tila nagiging mas mabigat. Bawat tunog ay tila may sariling intensyon. Habang nakatayo ako sa harap ng pintuan, naramdaman ko ang presensya na dumarampi sa aking likod. Tahimik ngunit matatag sa bawat galaw. Pakiramdam ko ay bawat pintuan ay nakatitig sa akin, bawat sulok ay naghihintay ng aking maling hakbang. Lumapit ako sa dingding at ramdam ko ang malamig na kamay na dumampi sa aking balikat. Isang haplos na hindi ko makita, ngunit ramdam ko ng malinaw. Ang bawat tunog ng sahig ay tila may sariling boses. Bawat yabag ay may sariling layunin at bawat anino ay may sariling intensyon. Narinig ko ang halakhak mula sa silid ng itaas, mahinang ngunit malinaw, tila ba may nilalang na nagbabantay sa bawat kilos ko. Ang liwanag mula sa ilalim ng pintuan ay nagbabago. Paminsan-minsan ay kumikinang ng mas maliwanag at paminsan-minsan ay naglalaho sa dilim. Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang presensya na humihikbi sa aking tainga. Tila ba may sinusubukang ipabatid sa akin ang isang babala. Bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat. Bawat galaw ay nagiging mas mapanganib. At bawat tunog ay mas malinaw sa katahimikan. Habang nakatayo ako roon, alam ko na may isang bagay sa loob ng silid na hindi ko maipaliwanag. Isang presensya na hindi mawawala hanggat hindi ko natutuklasan ang sikreto nito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapalampas ang gabing ito o kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam ko hindi ito katapusan ng takot sa bahay na ito. Ang bawat pintuan, bawat sulok, bawat bintana ay nagdadala ng babala na hindi ko kayang basahin. Sa pagkakataong iyon, ramdam ko simula pa lang ito ng gabing mas mahaba, mas mabigat, at mas puno ng takot kaysa sa anumang aking naranasan sa buhay. Hindi ko alam kung gaano nakatagal akong nakatayo sa harap ng nakakandadong pintuan. Parang bawat segundo ay nagiging mas mabigat at mas puno ng pangamba. Nararamdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa buong katawan ko, humahaplos sa aking leeg at braso. Sa bawat kisap mata, naririnig ko ang mahina ngunit malinaw na yabag sa likod ko, palapit ng palapit. Tumigil ako at nakinig, ngunit wala akong makita kundi ang dilim na sumasakop sa koridor. Ang mga ilaw sa kisame ay kumikislap ng mas mabilis, parang may ritmo na sinusunod ng isang nilalang. May anino na dumadaan sa dingding, mabilis ngunit malinaw, tila ba may sinusubaybay sa bawat galaw ko. Habang lumalapit ako sa kusina, naramdaman ko ang kakaibang presensya na dumarampi sa aking balikat. Hindi ko ito makita, ngunit ramdam ko ang bigat at lamig na humahaplos sa akin. Sa kusina, may liwanag na hindi ko maalala na nandyan, isang liwanag na humahalo sa dilim at nagbubuo ng kakaibang imahe. Narinig ko ang mahina, ngunit malinaw na bulong mula sa silid ng itaas, isang bulong na nagdadala ng babala na hindi ko kayang unawain. Bawat tunog sa paligid ay tila may sariling layunin, bawat anino ay may sariling buhay at intensyon.
Pakiramdam ko ay bawat pintuan ay nakatitig sa akin, bawat sulok ay naghihintay ng maling hakbang. Habang nakatayo ako sa gitna ng kusina, naramdaman ko ang malamig na kamay na dumampi sa aking braso. Isang haplos na hindi ko makita ngunit ramdam ko ng malinaw. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok at ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi ko matakbuhan ang aking sarili. Narinig ko ang mahinang halakhak mula sa dulo ng koridor. Tila ba may nilalang na nagbabantay sa bawat kilos ko. Ang bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat. Bawat galaw ay nagiging mas mapanganib. At bawat tunog ay mas malinaw sa katahimikan. Habang nakatayo ako, alam ko na may isang bagay sa loob ng bahay na hindi ko maipaliwanag. Isang presensya na hindi mawawala hanggat hindi ko natutuklasan ang sikreto nito. Ang bawat pintuan, bawat sulok, bawat bintana ay nagdadala ng babala na hindi ko kayang basahin. May malakas na pakiramdam ng mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Isang titig na sumusubaybay sa bawat hakbang at bawat paghinga ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapalampas ang gabing ito o kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit alam ko, hindi ito katapusan ng takot sa bahay na ito. Ang gabing ito ay nagiging mas mahaba, mas mabigat, at mas puno ng kilabot kaysa sa anumang aking naranasan sa buhay. Habang ako'y nakatayo roon, alam ko, ang bawat segundo ay mahalaga at bawat galaw ay maaaring magdulot ng hindi ko inaasahang pangyayari. Ang katahimikan ay hindi lamang katahimikan, kundi isang presensya na nagbabantay at naghihintay sa aking maling hakbang. At sa pagkakataong iyon, ramdam ko, simula pa lang ito ng gabing hindi ko malilimutan, isang gabing puno ng misteryo at takot na magtatagal sa aking isipan magpakailanman. Hindi ko matandaan kung ilang beses na akong umikot sa buong bahay. Ngunit ramdam ko na bawat hakbang ko ay sinusubaybay ng isang presensya na hindi nakikita. Parang bawat pintuan, bawat sulok, bawat bintana ay may sariling mata na nakatitig sa akin. Ang bawat kisap mata ay tila nagiging mabigat at bawat paghinga ko ay mas mahirap kaysa dati. Habang naglalakad ako sa sala, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa aking leeg, isang haplos na hindi ko makita ngunit ramdam ko sa bawat hibla ng aking katawan. May mahinang huni mula sa likod ng nakakandadong pintuan, isang tunog na nagmumukhang halakhak at bulong sa parehong oras, isang huni na hindi ko maipaliwanag, ngunit nagdudulot ng kilabot sa aking puso. Tumigil ako at nakinig, ngunit wala akong makita kundi ang dilim na sumasakop sa buong koridor. Sa bawat galaw ng anino sa dingding, ramdam ko ang pag-init ng aking dugo at panginginig ng aking mga kamay. Tiningnan ko ang ataul sa sala at napansin kung may bahagyang paggalaw sa takip nito. Isang paggalaw na tila ba may nilalang na nagigising at nakamasid sa akin. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok at ang aking mga paa ay tila pinipilit manatili sa sahig, hindi makaalis, hindi makatakbo at hindi makagalaw. Narinig ko ang bulong mula sa silid ng itaas, isang bulong na tila ba may mensahe ngunit hindi ko kayang unawain. Ang bawat tunog sa paligid ay tila may sariling layunin, bawat anino ay may sariling buhay at bawat haplos ng hangin ay nagdadala ng babala. Pakiramdam ko ay bawat hakbang ko ay sinusubaybay, bawat galaw ay sinusukat, at bawat kisap mata ay tinataya ng presensyang ito. Habang lumalapit ako sa kusina, napansin ko ang kakaibang liwanag sa ilalim ng pintuan ng silid ni Lolo. Hindi ito liwanag ng ilaw, kundi isang kislap mula sa loob na nagbabago sa bawat segundo. May malamig na hangin na dumadaloy mula sa pintuan, humahaplos sa aking mga kamay at leeg. Narinig ko ang mahinang halakhak mula sa dulo ng koridor, isang halakhak na hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko ang bigat nito sa aking isipan. Habang nakatayo ako, alam ko may isang bagay sa loob ng bahay na hindi ko maipaliwanag, isang presensya na hindi mawawala hanggat hindi ko natutuklasan ang sikreto nito. Ang bawat pintuan, bawat sulok, bawat bintana ay nagdadala ng babala na hindi ko kayang basahin. Ramdam ko ang mata na nakatingin sa akin mula sa dilim, isang titig na sumusubaybay sa bawat hakbang at bawat paghinga ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapalampas ang gabing ito o kung ano ang susunod na mangyayari.
Ngunit alam ko hindi ito katapusan ng takot sa bahay na ito. Habang nakatayo ako sa sala, alam ko bawat segundo ay mahalaga at bawat galaw ay maaring magdulot ng hindi ko inaasahang pangyayari. Ang katahimikan ay hindi lamang katahimikan, kundi isang presensya na nagbabantay at naghihintay sa aking maling hakbang. At sa pagkakataong iyon, ramdam ko simula pa lang ito ng gabing hindi ko malilimutan, isang gabing puno ng misteryo at takot na magtatagal sa aking isipan magpakailanman. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nahihila sa silid ni Lolo kahit nakakandado ang pinto. Parang bawat hakbang ko patungo sa silid ay may sinusubaybay sa akin. May malamig na hangin na dumadaloy sa paligid. Humahaplos sa aking leeg at braso at ramdam ko ang bigat ng presensya sa likod ko. Bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat. Bawat paghinga ko ay mas mahirap. Habang nakatayo ako sa harap ng pinto, napansin ko ang kakaibang liwanag sa ilalim nito. Isang liwanag na kumikislap sa hindi pantay na ritmo, tila may sinusubukang ipabatid. Narinig ko ang mahina ngunit malinaw na bulong mula sa loob. Isang bulong na naglalaman ng babala na hindi ko maunawaan ngunit ramdam ko sa aking katawan. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok at ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot. Ang bawat tunog sa paligid ay tila may sariling layunin, bawat anino ay may sariling buhay at bawat haplos ng hangin ay nagdadala ng pangamba. Pakiramdam ko ay bawat galaw ko ay sinusubaybay, bawat hakbang ay tinataya ng presensyang ito. Habang nakatayo ako, naramdaman ko ang malamig na kamay na dumampi sa aking balikat, isang haplos na hindi ko makita ngunit ramdam ko ng malinaw. Tumigil ako at nakinig ng mabuti. Ngunit wala akong makita kundi ang katahimikan na puno ng presensya. Tiningnan ko ang ataol sa sala at napansin kong parang may bahagyang paggalaw sa takip nito. Isang paggalaw na nagdudulot ng kilabot sa aking puso. May mahina ngunit malinaw na yabag mula sa loob ng silid ni Lolo. Parang may nilalang na nagbabantay at nagmamasid sa bawat galaw ko. Habang lumalapit ako sa pintuan, naramdaman ko ang presensya na dumarampi sa aking likod. Tahimik, ngunit matatag sa bawat hakbang at bawat paghinga ko. Ang bawat pintuan, bawat sulok, bawat bintana ay nagdadala ng babala na hindi ko kayang basahin. Narinig ko ang halakhak mula sa sulok ng silid, isang tunog na mahina ngunit malinaw, isang halakhak na puno ng pangamba at babala. Ang bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat, bawat galaw ay mas mapanganib, at bawat tunog ay mas malinaw sa katahimikan. Habang nakatayo ako, alam ko na may isang bagay sa loob ng bahay na hindi ko maipaliwanag, isang presensya na hindi mawawala hanggat hindi ko natutuklasan ang lihim ng silid na ito. Ang liwanag sa ilalim ng pinto ay dahan-dahang lumalaki at may anino na dumadaan sa dingding, mabilis ngunit malinaw, tila ba may sinusubaybay sa bawat hakbang ko. Ang puso ko ay bumibilis at ramdam ko ang bawat kilabot sa aking buong katawan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapalampas ang gabing ito o kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam ko, hindi ito katapusan ng takot sa bahay na ito. Sa pagkakataong iyon, ramdam ko na ang bawat segundo ay mahalaga at bawat galaw ay maaaring magdulot ng hindi ko inaasahang pangyayari. Ang katahimikan ay hindi lamang katahimikan, kundi isang presensya na nagbabantay at naghihintay sa aking maling hakbang. At sa sandaling iyon, alam ko, simula pa lang ito ng gabing hindi ko malilimutan, isang gabing puno ng misteryo, kilabot, at lihim na naghihintay na madiskubre sa loob ng silid ni Lolo. Sa bawat pag-ikot ko sa bahay, ramdam ko ang bigat ng katahimikan na bumabalot sa bawat sulok. Parang bawat dingding ay may mata, nakatitig sa bawat galaw ko. Ang bawat hakbang ko sa sahig ay umaalingaw-ngaw at tila ba may nakikinig sa bawat galaw ko. May mahina ngunit malinaw na yabag mula sa silid ng itaas, isang tunog na nagdudulot ng kilabot sa puso ko. Tumigil ako at nakinig ng mabuti, ngunit wala akong makita kundi ang dilim na sumasakop sa buong koridor. Ang mga anino sa dingding ay gumagalaw. Mabilis ngunit malinaw, tila ba may sinusubaybay sa bawat kilos ko. Tiningnan ko muli ang ataol sa sala at napansin kong may bahagyang paggalaw sa takip nito. Hindi ito bukas, ngunit ramdam ko may nilalang na nagigising sa loob at nakamasid sa akin.
May malamig na hangin na dumadaloy mula sa silid ni Lolo, humahaplos sa aking leeg at braso. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok at ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot. Bawat tunog sa paligid ay tila may sariling layunin, bawat anino ay may sariling buhay, at bawat haplos ng hangin ay nagdadala ng babala. Pakiramdam ko ay bawat galaw ko ay sinusubaybay, bawat hakbang ay tinataya ng presensyang ito. Habang lumalapit ako sa kusina, napansin ko ang kakaibang liwanag sa ilalim ng pintuan ng silid ni Lolo. Hindi ito liwanag ng ilaw, kundi isang kislap mula sa loob na nagbabago sa bawat segundo. May mahina ngunit malinaw na bulong mula sa silid, isang babala na hindi ko kayang unawain. Ang bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat, bawat galaw ay mas mapanganib, at bawat tunog ay mas malinaw sa katahimikan. Nararamdaman ko ang presensya na dumarampi sa aking likod, tahimik, ngunit matatag sa bawat hakbang. Ang bawat pintuan, bawat sulok, bawat bintana ay nagdadala ng babala na hindi ko kayang basahin. May mata sa dilim na nakatingin sa akin, sumusubaybay sa bawat paghinga at galaw ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapalampas ang gabing ito o kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit alam ko, hindi ito katapusan ng takot sa bahay na ito. Habang nakatayo ako sa sala, alam ko, bawat segundo ay mahalaga at bawat galaw ay maaring magdulot ng hindi ko inaasahang pangyayari. Ang katahimikan ay hindi lamang katahimikan, kundi isang presensya na nagbabantay at naghihintay sa aking maling hakbang. Sa pagkakataong iyon, ramdam ko. Simula pa lang ito ng gabing hindi ko malilimutan, isang gabing puno ng misteryo, kilabot at lihim na naghihintay na madiskubre sa loob ng bahay na ito. Sa bawat paghinga ko, naririnig ko ang mahina, ngunit malinaw, na huni mula sa silid, isang huni na tila ba nagbabantay sa bawat kilos ko at naghihintay ng aking pagkakamali. Ang mga mata sa dilim ay hindi lamang mata, parang may espiritu o presensya na nanonood, nagbabantay at hindi kayang lokohin. Habang tumatagal, alam ko, bawat hakbang ko ay nagiging mas mapanganib. Bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ramdam ko, ang presensya sa bahay na ito ay mas malapit kaysa sa dati. Hindi ko akalain na ang gabing ito ay magiging mas mabigat kaysa sa lahat ng naunang gabing naramdaman ko. Habang naglalakad ako sa sala, naramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa aking leeg at braso. Ang bawat kisap mata ay tila nagiging mas mabigat, bawat paghinga ko ay mas mahirap. May mahina ngunit malinaw na yabag mula sa itaas, mula sa silid ni Lolo, na hindi ko alam kung paano nagmula. Tumigil ako at nakinig ng mabuti, ngunit wala akong makita kundi ang dilim na sumasakop sa bawat sulok ng bahay. Ang mga anino sa dingding ay gumagalaw, mabilis ngunit malinaw, tila ba may sinusubaybay sa bawat galaw ko. Tiningnan ko muli ang ataol sa sala at napansin kong may bahagyang paggalaw sa takip nito. Hindi ito bukas, ngunit ramdam ko may nilalang na nagigising sa loob at nakamasid sa akin. Habang lumalakad ako patungo sa kusina, naramdaman ko ang presensya na dumarampi sa aking likod, tahimik ngunit matatag sa bawat hakbang. Bawat pintuan, bawat sulok, bawat bintana ay nagdadala ng babala na hindi ko kayang basahin. Naririnig ko ang mahina ngunit malinaw na bulong mula sa silid ng itaas. Isang babala na hindi ko kayang unawain, ngunit ramdam ko sa bawat hibla ng aking katawan. Habang nakatayo ako sa kusina, napansin ko ang liwanag sa ilalim ng pintuan ng silid ni Lolo, isang liwanag na kumikislap at nagbabago sa bawat segundo, tila may sinusubukang ipabatid. Ang bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat, bawat galaw ay mas mapanganib, at bawat tunog ay mas malinaw sa katahimikan. Nararamdaman ko ang malamig na kamay na dumampi sa aking balikat, isang haplos na hindi ko makita ngunit ramdam ko ng malinaw. Ang puso ko ay bumibilis at ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot. Habang nakatayo, narinig ko ang mahinang halakhak mula sa silid ng itaas, isang tunog na puno ng pangamba at babala. Sa gitna ng katahimikan, may bigla ang sigaw mula sa silid ng itaas, isang sigaw na nagdulot ng panginginig sa buong katawan ko, isang tunog na hindi ko maipaliwanag.
Ang mga mata sa dilim ay nakatingin sa akin, sumusubaybay sa bawat hakbang at galaw ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapalampas ang gabing ito o kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit alam ko hindi ito katapusan ng takot sa bahay na ito. Habang nakatayo ako sa sala, alam ko bawat segundo ay mahalaga at bawat galaw ay maaaring magdulot ng hindi ko inaasahang pangyayari. Ang katahimikan ay hindi lamang katahimikan kundi isang presensya na nagbabantay at naghihintay sa aking maling hakbang. At sa pagkakataong iyon, ramdam ko, simula pa lang ito ng gabing hindi ko malilimutan, isang gabing puno ng misteryo, kilabot at lihim na naghihintay na madiskubre sa loob ng bahay na ito. Sa bawat paghinga ko, naririnig ko ang mahina, ngunit malinaw na huni mula sa silid. Isang huni na tila ba nagbabantay sa bawat kilos ko at naghihintay ng aking pagkakamali. Ang bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat, bawat galaw ay mas mapanganib, at bawat tunog ay mas malinaw sa katahimikan. Ang presensya sa bahay na ito ay mas malapit kaysa sa dati at ramdam ko hindi ko na malalampasan ang gabing ito nang walang kaalaman sa lihim na nagtatago sa ataol at sa silid ni Lolo. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng katahimikan sa buong bahay. Parang bawat dingding at bawat sulok ay may sariling mata na nakatingin sa akin. Ang bawat hakbang ko sa sahig ay umaalingaw-ngaw ng malakas. Parang may nakikinig sa bawat galaw. Kasi habang naglalakad ako patungo sa sala, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa aking leeg at braso. Isang haplos na hindi ko makita, ngunit ramdam ko sa bawat hibla ng aking katawan. Tiningnan ko ang ataol at napansin ko ang kakaibang paggalaw sa takip nito. Isang paggalaw na tila may nilalang na nagigising mula sa loob. Hindi ko alam kung totoo o panaginip lamang, ngunit ramdam ko ang presensya sa paligid. May mahina ngunit malinaw na bulong mula sa silid ng itaas. Isang tunog na nagdadala ng babala at hindi ko kayang unawain. Bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat. Bawat paghinga ko ay mas mahirap. Ang mga anino sa dingding ay gumagalaw, mabilis ngunit malinaw, tila ba may sinusubaybay sa bawat kilos ko. Habang lumalapit ako sa ataol, naramdaman ko ang malamig na kamay na dumampi sa aking balikat. Isang haplos na hindi ko makita, ngunit ramdam ko ng malinaw. Ang puso ko ay bumibilis at ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot. Sa gitna ng katahimikan, may biglang sigaw mula sa loob ng ataol. Isang sigaw na nagdulot ng panginginig sa buong katawan ko. Isang tunog na hindi ko maipaliwanag. Parang may ibang mundo sa loob ng kahon na iyon. Isang mundo ng dilim at misteryo na nagbabanta sa aking kaligtasan. Ang liwanag sa silid ay nagbabago sa bawat segundo. Isang liwanag na lumilikha ng anino na gumagalaw sa dingding, sumasabay sa bawat galaw ng aking puso. Pakiramdam ko ay bawat hakbang ko ay sinusubaybay. Bawat galaw ay tinataya ng presensyang ito. Ang katahimikan ay hindi lamang katahimikan, kundi isang presensya na nagbabantay at naghihintay sa aking maling hakbang. Narinig ko ang mahina ngunit malinaw na halakhak mula sa sulok ng silid. Isang tunog na puno ng pangamba at babala. Habang nakatayo ako, alam ko may isang bagay sa loob ng bahay na hindi ko maipaliwanag. Isang presensya na hindi mawawala hanggat hindi ko natutuklasan ang lihim ng ataol. Ang bawat pintuan, bawat sulok, bawat bintana ay nagdadala ng babala na hindi ko kayang basahin. May mata sa dilim na nakatingin sa akin, sumusubaybay sa bawat hakbang at paghinga ko. Ang bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat, bawat galaw ay mas mapanganib, at bawat tunog ay mas malinaw sa katahimikan. Habang tumatagal, alam ko ang presensya sa bahay na ito ay mas malapit kaysa sa dati. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapalampas ang gabing ito o kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit ramdam ko, hindi ko malalampasan ang takot na nagtatago sa ataol. At sa sandaling iyon, alam ko, simula pa lang ito ng gabing hindi ko malilimutan. Isang gabing puno ng misteryo, kilabot, at lihim na naghihintay na madiskubre sa loob ng bahay at ng ataol. Habang naglalakad ako sa koridor, ramdam ko ang bigat ng katahimikan na bumabalot sa buong bahay. Parang bawat dingding at bawat sulok ay may sariling mata na nakatingin sa akin. Ang bawat hakbang ko sa sahig
ay umaalingaw-ngaw at tila ba may nakikinig sa bawat galaw ko. May mahina ngunit malinaw na yabag mula sa silid ng itaas, isang tunog na nagdudulot ng kilabot sa puso ko at nagpapaalala ng bawat galaw na dapat kong ingatan. Tumigil ako at nakinig ng mabuti, ngunit wala akong makita kundi ang dilim na sumasakop sa bawat sulok. Tiningnan ko ang ataol sa sala at napansin ko ang kakaibang paggalaw sa takip nito. Isang paggalaw na tila may nilalang na nagigising mula sa loob, isang presensya na hindi ko makita ngunit ramdam ko sa bawat hibla ng aking katawan. May malamig na hangin na dumadaloy sa paligid, humahaplos sa aking leeg at braso, parang may humihikbi sa aking tainga na nagbabala sa susunod na hakbang. Bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat, bawat paghinga ko ay mas mahirap. Ang mga anino sa dingding ay gumagalaw, mabilis ngunit malinaw, tila ba may sinusubaybay sa bawat kilos ko. Habang lumalapit ako sa ataol, naramdaman ko ang malamig na kamay na dumampi sa aking balikat. Isang haplos na hindi ko makita ngunit ramdam ko ng malinaw. Ang puso ko ay bumibilis at ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot. Biglang naramdaman ko ang isang presensya sa harap ko. Isang anyo na hindi ko maipaliwanag ngunit ramdam ko ang intensyon nito. Ang liwanag sa silid ay nagbabago sa bawat segundo. Isang liwanag na lumilikha ng anino sa dingding. Sumasabay sa bawat galaw ng aking puso. Narinig ko ang mahina ngunit malinaw na halakhak mula sa sulok ng silid. Isang tunog na puno ng pangamba at babala. Habang nakatayo ako, alam ko may isang bagay sa loob ng bahay na hindi ko maipaliwanag. Isang presensya na hindi mawawala hanggat hindi ko natutuklasan ang lihim ng ataol. Ang bawat pintuan, bawat sulok, bawat bintana ay nagdadala ng babala na hindi ko kayang basahin. May mata sa dilim na nakatingin sa akin, sumusubaybay sa bawat hakbang at bawat paghinga ko. Habang tumatagal, ramdam ko ang presensya na dumarampi sa aking likod at balikat, isang haplos na nagdudulot ng kilabot sa aking katawan at nagpapaalala ng panganib na naroroon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapalampas ang gabing ito o kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ramdam ko hindi ko malalampasan ang takot na nagtatago sa ataol. At sa sandaling yon, alam ko, simula pa lang ito ng gabing hindi ko malilimutan, isang gabing puno ng misteryo, kilabot at lihim na naghihintay na madiskubre sa loob ng bahay at ng ataol. Habang ako'y nakatayo sa gitna ng sala, ramdam ko ang bigat ng katahimikan na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Parang bawat dingding ay humihinga at bawat sulok ay may sariling mata na nakatingin sa akin. Ang bawat hakbang ko sa sahig ay umaalingaw-ngaw, parang may nakikinig sa bawat galaw ko. May mahina ngunit malinaw na yabag mula sa silid ng itaas, isang tunog na nagdudulot ng kilabot sa puso ko at nagpapaalala ng panganib na nakapaligid sa akin. Tumigil ako at nakinig ng mabuti, ngunit wala akong makita, kundi ang dilim na sumasakop sa buong koridor. Tiningnan ko ang ataol sa sala at napansin kong may bahagyang paggalaw sa takip nito. Isang paggalaw na tila may nilalang na nagigising mula sa loob. May malamig na hangin na dumadaloy sa paligid, humahaplos sa aking leeg at braso. Parang may humihikbi sa aking tainga na nagbabala sa susunod na hakbang. Bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat, bawat paghinga ko ay mas mahirap. Ang mga anino sa dingding ay gumagalaw mabilis ngunit malinaw, tila ba may sinusubaybay sa bawat kilos ko. Habang lumalapit ako sa ataol, naramdaman ko ang malamig na kamay na dumampi sa aking balikat. Isang haplos na hindi ko makita, ngunit ramdam ko ng malinaw. Ang puso ko ay bumibilis at ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot. Biglang naramdaman ko ang presensya sa harap ko. Isang anyo na hindi ko maipaliwanag ngunit ramdam ko ang intensyon nito. Ang liwanag sa silid ay nagbabago sa bawat segundo. Isang liwanag na lumilikha ng anino sa dingding, sumasabay sa bawat galaw ng aking puso. Narinig ko ang mahina ngunit malinaw na halakhak mula sa sulok ng silid. Isang tunog na puno ng pangamba at babala. Bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat, bawat galaw ay mas mapanganib, at bawat tunog ay mas malinaw sa katahimikan. Habang nakatayo, ako alam ko may isang bagay sa loob ng bahay na hindi ko maipaliwanag, isang presensya
na hindi mawawala hanggat hindi ko natutuklasan ang lihim ng ataol. Ang bawat pintuan, bawat sulok, bawat bintana ay nagdadala ng babala na hindi ko kayang basahin. May mata sa dilim na nakatingin sa akin, sumusubaybay sa bawat hakbang at paghinga ko. Ang bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat. Bawat galaw ay mas mapanganib at bawat tunog ay mas malinaw sa katahimikan. Nararamdaman ko ang presensya na dumarampi sa aking likod at balikat, isang haplos na nagdudulot ng kilabot sa aking katawan at nagpapaalala ng panganib na naroroon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapalampas ang gabing ito o kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ramdam ko hindi ko malalampasan ang takot na nagtatago sa ataol. Biglang may sigaw mula sa loob ng ataol, isang sigaw na nagdulot ang panginginig sa buong katawan ko. Ang tunog ay hindi makontrol, parang bumabalik mula sa ibang mundo. Isang sigaw na puno ng galit, pangamba at lihim na hindi dapat malaman. Ang mga anino sa dingding ay gumalaw ng mas mabilis. Tila ba may sinusubaybay sa reaksyon ko sa bawat kilabot. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok at ang aking hininga ay pumapasok at lumalabas ng mabilis. Habang nakatayo ako roon, ramdam ko ang presensya sa bahay na ito ay mas malapit kaysa dati. Ang bawat hakbang, bawat paghinga, bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat at alam ko simula pa lang ito ng gabing hindi ko malilimutan. Ang gabi ay puno ng misteryo, kilabot at lihim na naghihintay na madiskubre sa loob ng bahay at ng ataol. Parang bawat dingding at bawat sulok ay may sariling mata na nakatingin sa akin. Ang bawat hakbang ko sa sahig ay umaalingaw-ngaw, tila ba may nakikinig sa bawat galaw ko. May mahina ngunit malinaw na yabag mula sa silid ng itaas, isang tunog na nagdudulot ng kilabot sa puso ko at nagpapaalala ng panganib na nakapaligid sa akin. Tumigil ako at nakinig ng mabuti, ngunit wala akong makita, kundi ang dilim na sumasakop sa buong koridor. Tiningnan ko ang ataol sa sala at napansin kong may bahagyang paggalaw sa takip nito. Isang paggalaw na tila may nilalang na nagigising mula sa loob, isang presensya na hindi ko makita ngunit ramdam ko sa bawat hibla ng aking katawan. May malamig na hangin na dumadaloy sa paligid, humahaplos sa aking leeg at braso. Parang may humihikbi sa aking tainga na nagbabala sa susunod na hakbang. Bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat. Bawat paghinga ko ay mas mahirap. Ang mga anino sa dingding ay gumagalaw. Mabilis ngunit malinaw, tila ba may sinusubaybay sa bawat kilos ko. Habang lumalapit ako sa ataol, naramdaman ko ang malamig na kamay na dumampi sa aking balikat. Isang haplos na hindi ko makita, ngunit ramdam ko ng malinaw. Ang puso ko ay bumibilis at ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot. Biglang naramdaman ko ang presensya sa harap ko, isang anyo na hindi ko maipaliwanag, ngunit ramdam ko ang intensyon nito. Ang liwanag sa silid ay nagbabago sa bawat segundo. Isang liwanag na lumilikha ng anino sa dingding, sumasabay sa bawat galaw ng aking puso. Narinig ko ang mahina ngunit malinaw na halakhak mula sa sulok ng silid, isang tunog na puno ng pangamba at babala. Bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat, bawat galaw ay mas mapanganib, at bawat tunog ay mas malinaw sa katahimikan. Habang nakatayo, ako alam ko, may isang bagay sa loob ng bahay na hindi ko maipaliwanag. Isang presensya na hindi mawawala hanggat hindi ko natutuklasan ang lihim ng ataol. Ang bawat pintuan, bawat sulok, bawat bintana ay nagdadala ng babala na hindi ko kayang basahin. May mata sa dilim na nakatingin sa akin, sumusubaybay sa bawat hakbang at paghinga ko. Ang bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat, bawat galaw ay mas mapanganib, at bawat tunog ay mas malinaw sa katahimikan. Nararamdaman ko ang presensya na dumarampi sa aking likod at balikat, isang haplos na nagdudulot ng kilabot sa aking katawan at nagpapaalala ng panganib na naroroon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapalampas ang gabing ito o kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ramdam ko, hindi ko malalampasan ang takot na nagtatago sa ataol. Biglang may sigaw mula sa loob ng ataol, isang sigaw na nagdulot ng panginginig sa buong katawan ko. Ang tunog ay hindi makontrol, parang bumabalik mula sa ibang mundo, isang sigaw na puno ng galit, pangamba, at lihim na hindi dapat malaman.
Ang mga anino sa dingding ay gumalaw ng mas mabilis. Tila ba may sinusubaybay sa reaksyon ko sa bawat kilabot. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok at ang aking hininga ay pumapasok at lumalabas ng mabilis. Habang nakatayo ako roon, ramdam ko ang presensya sa bahay na ito ay mas malapit kaysa dati. Ang bawat hakbang, bawat paghinga, bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat at alam ko simula pa lang ito ng gabing hindi ko malilimutan. Ang gabi ay puno ng misteryo, kilabot at lihim na naghihintay na madiskubre sa loob ng bahay at ng ataol. At sa pagkakataong iyon ramdam ko may isang anino na bumabalik. Isang anino na hindi lang basta presensya, kundi isang nilalang na may sariling layunin. Isang nilalang na nagbabantay at naghihintay sa bawat pagkakamali ko. Ang gabi ay tila walang hanggan at bawat segundo ay mas mabigat at mas puno ng pangamba kaysa dati. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang gabi, ngunit ramdam ko, simula pa lang ito ay puno na ng pangamba at misteryo. Ang bawat kisap mata ko ay tila nagiging mas mabigat, bawat paghinga ko ay mas mahirap at puno ng takot. Habang naglalakad ako, sa sala naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa aking leeg at braso. Isang haplos na hindi ko makita, ngunit ramdam ko sa bawat hibla ng aking katawan. Tiningnan ko ang ataol at napansin ko ang mas malinaw na paggalaw sa takip nito. Parang may nilalang na nagigising, isang presensya na hindi ko maipaliwanag, ngunit ramdam ko sa bawat galaw ng aking puso. Bawat pintuan, bawat sulok, bawat bintana ay tila may sariling mata na nakatitig sa akin, sumusubaybay sa bawat hakbang at bawat paghinga ko. Habang lumalapit ako sa ataol, naramdaman ko ang malamig na kamay na dumampi sa aking balikat, isang haplos na hindi ko makita ngunit ramdam ko ng malinaw. Ang puso ko ay bumibilis at ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot. Biglang naramdaman ko ang presensya sa harap ko, isang anyo na hindi ko maipaliwanag, ngunit ramdam ko ang intensyon nito. Narinig ko ang mahina, ngunit malinaw na halakhak mula sa sulok ng silid, isang tunog na puno ng pangamba at babala. Ang mga anino sa dingding ay gumagalaw, mabilis ngunit malinaw, tila ba may sinusubaybay sa bawat kilos ko at naghihintay ng aking pagkakamali. Habang nakatayo ako, ramdam ko ang malamig na hangin na dumadaloy mula sa silid ni Lolo. Humahaplos sa aking mukha at balikat at nagdadala ng kakaibang amoy ng lumang kahoy at abo. May mahinang bulong mula sa loob ng ataol, isang tunog na parang nagmumula sa bibig ng nilalang, ngunit walang mukha na aking makita. Ang bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat, bawat galaw ay mas mapanganib, at bawat tunog ay mas malinaw sa katahimikan. Habang lumalapit ako, ramdam ko, parang hinahaplos ako ng dilim mismo. Isang haplos na nagpapalakas ng kilabot sa aking katawan. Ang liwanag sa silid ay kumikislap, naglalaro sa mga dingding at nagbubuo ng anino na tila ba may sariling buhay. May mata sa dilim na nakatingin sa akin, sumusubaybay sa bawat hakbang at bawat paghinga ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapalampas ang gabing ito o kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ramdam ko, hindi ko malalampasan ang takot na nagtatago sa ataol. Biglang may sigaw mula sa loob ng ataol, isang sigaw na hindi ko makontrol, isang sigaw na nagmumula sa isang mundo na hindi ko kayang maunawaan. Isang sigaw na puno ng galit, pangamba at lihim na matagal nang nakatago. Ang mga anino sa dingding ay gumalaw ng mas mabilis, tila ba may sinusubaybay sa reaksyon ko sa bawat kilabot. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok at ang aking hininga ay pumapasok at lumalabas ng mabilis. Habang nakatayo ako roon, ramdam ko ang presensya sa bahay na ito ay mas malapit kaysa dati. May malamig na haplos na dumarampi sa aking likod, isang haplos na nagdudulot ng kilabot sa aking buong katawan at nagpapaalala ng panganib na naroroon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang gabing ito o kung paano ko malalampasan ang presensya na nakatago sa loob ng ataol. Biglang bumukas ang takip ng ataol ng dahan-dahan at sa loob may anino ng isang nilalang na nakatingin sa akin, isang titig na puno ng galit, lihim at misteryo. Parang ang bawat kisap mata ko ay sinusubaybay, bawat galaw ay tinataya ng nilalang na ito. Hindi ko alam kung ito ay tao o espiritu,
Ngunit ramdam ko ang bigat ng presensya nito sa buong silid. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na ang bawat segundo ay mahalaga. Bawat hakbang ay maaaring magdulot ng hindi ko inaasahang pangyayari. Ang gabi ay tila walang hanggan, bawat galaw ng anino ay may sariling buhay, at bawat haplos ng hangin ay may sariling mensahe. Ramdam ko na hindi ko malalampasan ang gabing ito nang hindi nalalaman ang lihim ng ataol. At sa huling titig ng nilalang mula sa loob ng ataol, alam ko, simula pa lang ito ng aking pakikipagsapalaran, isang gabing hindi ko malilimutan. Isang gabing puno ng misteryo, kilabot, at lihim na matagal nang nakatago sa loob ng bahay na ito. Hindi mo alam kung kailan lilitaw muli ang mga anino, kung kailan uusbong ang malamig na haplos sa iyong likod. Bawat kisap mata ay nagiging mas mabigat, bawat tunog sa dilim ay may sariling buhay, at bawat hakbang ay maaring magdala ng hindi inaasahang pangyayari. Pakiramdam ko ang kwento ay hindi nagtatapos sa pagtatapos ng gabi, sapagkat ang presensya sa loob ng bahay, sa loob ng ataol ay nananatili, naghihintay sa susunod na galaw ng sinumang pumasok sa dilim. Ang bawat anino ay naglalakad sa hangganan ng ating imahinasyon at ng katotohanan. Ang bawat bulong sa dilim ay tila nagdadala ng lihim na hindi dapat madiskubre, at habang tayo ay nakikinig, ramdam natin ang panginginig sa ating katawan, ang takot na dumarampi sa ating mga isip. Kaibigan, huwag mong ipagwalang bahala ang mga kwento ng dilim, sapagkat sa bawat sulok ng mundo may lihim na nagtatago, may presensya na naghihintay na madiskubre, at sa pagkakataong iyon, bawat galaw natin, bawat paghinga natin, ay nagiging bahagi ng misteryong hindi natin lubos na nauunawaan. Kaibigan, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay at masarap masaksihan ng sabay sa bawat bagong episode. Sa bawat gabi na dumarating, tandaan mo, ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag, kundi isang mundo ng misteryo, lihim, at presensyang nagbabantay, naghihintay, at handang ipakita sa atin ang hindi natin nakikita sa liwanag ng araw. Habang natatapos ang gabing ito, dalhin natin sa ating isipan ang bawat kilabot, bawat anino, bawat lihim na bumabalot sa kwento. At tandaan, kaibigan, sa mundo ng dilim at misteryo, ang takot ay hindi lamang nararamdaman, kundi pinapakinggan, pinapansin at ipinapasa sa bawat nakikinig. Maging handa ka sa susunod na kwento, sapagkat sa bawat kwento ng dilim, may bagong lihim na naghihintay na madiskubre, at ang bawat hakbang natin ay maaaring magdala ng kakaibang panginginig na hindi natin malilimutan.